Morning. Mamili ko ng gamot pang uod. Mauud yung ampalaya namin ay laging maambon. Cold tsaka steward. Merong mga gamot kasi na isang klaseng uod lang pinapatay or dalawa, hindi lahat. Kagaya nung gamit naming Exalt, yung kulay green lang yata ang pinapatay. Merong uod na kulay brown ba yung nakita ko kahapon. Ito, subukan natin itong steward tsaka gold. Yan din po yung gamit namin sa talong. So sana makasingit tayo ng spray ngayon. Pagka hindi nakasingit mabilis mag-multiply yung mga uod, yung mga maninira. Makapag-spray lang tayo ng kahit 30 minutes or isang oras pagkalipas, okay na yun, talab na yun. Di ba pitas di ngayon yan, oh. Ayun, marami-rami na, oh. Marami-rami na yung upo ni Saldi, oh. Yan, sa presyong 15, 20, maganda na po yung presyo ng upo. Huwag lang bababa ng 10. Pag kasi bumaba yan, minsan ano lang 5 piso, 2. Kaya ayun, dami dun, oh. Susulong ngayon to, baka makuha na niya yung 5 bundle, pangatlong pitas. Yung yung upong pagapang nasa lupa lang, mas mas mababa ang presyo nung kesa sa nakabalag. Yung nakabalag kasi makinis, tapos diretso. Yung nakapagapang lang baluktot, minsan hindi pantay ang kulay, kaya mas mababa yun na konti. Kung bibili kayo ng upo guys, halos ganito kalaki, mas matamis, mas masarap. Ganito ang ulam natin. Pinagsamang upo nyo tsaka Patola yan. patola. Bagong putayan Mahirap gamitin tong, okay naman sana, kaya lang lagi nagbabara yung kusinilya na to. Maabala. Alang sahog yan nyo? Hipon na yan. Hipon. May miswa, okay. Sabaw para sarap, baka matuyo na naman. Yan, yung mga nasa abroad, mga OFW, mga kababayan natin sa ibang bansa, pwede nyo po subukan yan. Mas masarap yan pagka madalang mong matikman. Mahirap kasi yung puro karne, puro baboy. Lalo na pagka nagkakaedad na tayo Okay, pwede na yun, huwag masyadong para hindi masyadong malambot. Maganda yung medyo yung gulay, firm pa siya, hindi yung parang nalulusaw na. Shoutout po kay Charam31. Yan, stay strong po. Kain tayo. Yan, simpleng buhay, gulay, pero masaya. Yung kung maliit na upo. Pare. Kulang sa patubig, natuyo. Sabi ko kanina, dagdag kami sabaw. Hihigupin ng ng miswa.
Pero okay naman yan. Sarap pa rin yan. Tayo magpagtingis ng bulaklak ng kalabasa eh. No? Makakalima ka na kaya de? Yeah. 5 bundle. Ako sakali yung kulang 10. Ba, sabi ko nga 5 lang eh. Mapalata. Ang 80 na ako eh. Ha? 80 piraso na ko yan. Walang bundle na pare. 10. 10 bundle okay. Sakali. 10. Pangatlong pitas. Pangatlong halaw. Pang-umurong ng pangalawa eh. Nabugbog ng ulan. Hindi lumaki. Meron tayong isang subscriber na dumadaan ng depression, anxiety, at tumingi siya ng payo mula sa akin. Sa totoo lang po, mahirap para sa akin yung ganun kasi mahirap para sa akin na magbigay ng isang advice dahil hindi ko pa naranasan yung ganong sitwasyon. Para sa akin, the best niyan, kumonsulta po kayo sa isang psychiatrist. Malaking tulong po yun sa mga problema nyo, sa mga pag-iisip nyo, mga takot nyo, at wag mong i-isolate yung sarili mo. Kailangan lagi kang may kausapin mo yung pamilya mo, mga kaibigan. Wag mo ikukulong yung sarili mo sa isang kwarto na ikaw lang, lalong magti-trigger yung pag-iisip mo. At yun, stay strong. At shoutout po kay Charm31. Laban lang, ika nga. Kailangan enjoy natin yung buhay, every minute, every hour, every day. Kailangan maging masaya tayo. So yun lang po. At sana malampasan niyo yung ganong problema. Manood na lang po kayo ng vlog, malilibang po kayo. Ayan, malapit na tayo mag-harvest sa Ampalaya. Ayan, mga kasama natin, Gym Squad. Gawin mong libangan itong pagbi-video namin, yung content namin. Pero the best talaga yung kumonsulta kayo sa isang psychiatrist. Mukhang paparehas lang. Mga 300 ano? Kaya 30 nyo? Kaya po, di pa po ito yari. Hindi pa yari. Okay. Yung taas na yari, dili, 6 na tudling pa. Ayan ang dami. Yan ang kalaban natin pagka tag-ulan, maambon. Malakas makapag yung mga paru-paro. Pauod. I-spray namin kayo. Dami. Ito yung gamit natin. Steward tsaka gold. Yung uling gamit namin yung Exalt. Kaso ang napatay niya yung kulay green lang trek, no? Kulay green niya. Oo, kulay green na uod. Pero yung uod na pinakita ko kanina, yung mga malalaki, hindi niya kayang patayin. So ito yung gagamitin natin paghahaluin natin. Tapos meron kaming fungicide. Pagka gumamit ko yun ng fungicide, huwag nyo munang haluan ng foliar. Pag fungicide lang muna. Fungicide pwedeng haluan ng insecticide, pero yung foliar wag muna kasi mainit ang fungicide para hindi masyadong napupersa yung halaman. Mukhang di aabot ng sa Makalawa yung natin mag-o-oversize sila paalis ko na yung mga bunga maliliit para ayan may uod, napatay na. Nagbuhol na dito. Yung problema niyan, nakabuhol. Yun.
lirang kaya pa. Bigat. Kasasas ko pare sa dulo patay mo muna. Try minor mo kasi malakas. Kailangan talaga niyang kabilaan para tamaan yung uod. Ito yung ano natin, pang 12 nating pitas sa ano, sa talong. Sana sumulong. Ay 350 kilos, so 300 pwede na. Ang laki oh. Ayan pa yata, babalik niya sa sako, mapupuno ah. Mahirap pa nga gawin natin. Siguro mga hanggang 5 tudlan. Ganyan ang bunga. Pag gawin sa sa kita, gawin. paubos na. Ala na. Madala. Laki, ganda oh. Ang marami ng takot sa talong at napakalaki nga ng kapital eh. Ay, malaki gastos eh. Hindi ko pwedeng mamaya na lang ay gastos. Ay, nandun na. Tanim mo pa eh, 100 puno lang. Ay naman blade na. Ay, gunting mo. Walo. 330 yung good. Bali 380 lahat. Antik nang maka 400. Oo, ay ako eh. Ayos. Nakasingit kami ng spray. Isang oras na lumipas, di pa umuulan. Talab na yun. Patay na yung uod doon. Ito na yung upo ni Saldi. Ang mga 10 bundle siguro, siyam. Naka 11 bundle ang upo. Pero pare yan, sa highway, nakapagkagap niya, 53. Tayo, kain. Eh, hindi ka bibitin eh. Sigurado ako yun. Oo, hindi ka bibitin naman. Walang Kain, kain. Ayun, Sarap ang tulog niyan nyo na. baling tangkali, ganyan eh. Tapos na yung trabaho eh. Ay, nag-aangat na pangalang palakal ng bagay nga. Siyempre pare, magaling kami. Bukas maaga kailangan. Puro spray mo na yung pang-tira. Nasa umaga talaga na nakakapin. Ito. Tayo, bet pati. Sakto na sila. Ito lang lang.
papaya doon, sobrang hinog na. Sayang to. Naku, masukal. Kalimutan ko yung bota ko Ay, yan o, sobrang hinog na. Takot. Pwede pa. Hindi pa masyadong malambot. Ang dami. 4. Ito, sobrang hinog na to. Malambot na. Malaki ito isa. Natin dito. Ay. Tinabuan na rin ng dito, parang kangkong. Pero hindi kangkong yan. Balikan ko yung 3. Medyo malayo to eh. Andito ako sa dulo. Simula nung makuha namin yung Dream Farm, March, start na yung gastos dyan. April, May, June, hanggang itong pagpasok ng July, puro palabas ang gastos. Nung nakapagtanim na kami, kailangan ng gamot, pataba, yung pasahod sa mga kasama natin. Sabi ko parang hindi ko kakayanin, kasi nag-uumpisa pa lang kami, medyo kinapusta ako sa budget. Tapos itong pagpasok ng July, itong first week ng July, kaya kahit pa paano meron nang unti-unting bumabalik. Kaya nang suportahan ng gulay yung tanim natin. Itong upo, yung talong, kahit nakaka 300-400 kilos lang, kahit pa paano meron nang bumabalik. Kaya nang at least yung budget namin dito hindi naman gagaling sa bulsa ko. Kaya malaking tulong na itong mga pumapasok nating mga gulay. Itong upo, makakatulong na rin to. Itong upo na to kaya supplyan niya yung ampalaya ni Saldi. Ito kasi kay Saldi to kahit yung pambili lang ng gamot at pataba. So yan, malaking tulong yan. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil eto, tuloy-tuloy pa rin tayo. Gaya na sinasabi ko lagi, hanggat kaya ko, hanggat meron akong munting puhunan tuloy-tuloy tayo. At syempre kayo, nagpapalakas ng loob ko, kayo ang sumusuporta sa akin, at kayo din ang nagpapalakas ng budget ko. Kaya maraming salamat. Totoo yan guys, sa suporta nyo, kaya naipagpapatuloy namin tong pagpa-farming. At hopefully itong malaking project natin, itong Dream Farm na to, dumoble yung balik. Hindi lang, sana triple. Yan, dahil malaki-laki po yan. Kung dating lang kami, kalahating hektarya, 1 hektarya, 2 hektarya, yan po yung tanim natin dyan nasa 3 hektarya buo. Although yung halos 1 hektarya hindi natamnan dahil kasama yung fish pond doon tsaka yung mababa. So maasa ako na kikita tayo dyan. Ayun meron ng daming bulaklak ng James Cod Ayan, bunga na po yan. Ayan Ayan, pwede na nga maghalaw yung mga unang bunga.
nakakuha na ng panlutong pang ulam dyan. Ayan, dahil bunga oh. Ito yung dating tanim namin dyan sa kabila, yung nasa ano yata, kulang 2 kilo yung tanim namin, nakakatatlong laksa. Ito 1 kilo lang to. Ang dami, maraming magbunga yan. Ano po yan, ano ba yan, long yard bean, condor yata, condor nga ba, alam ko condor yang, basta yung long yard bean. Napakaraming magbunga niyan. Oh. Yan, pitasin na yan bukas. Eh, maliliit na yan, mabilis lang yan. Kainaman nito every other day, may pera ka, tapos hindi pa ganun kagastos. Yan, solo ng Gem Squad yan. Good luck, sana kumita sila, sana makahabot sila ng presyo. Huling balita ko sa sitaw 80-90 per tali. Ayos, ang daming bunga oh. Sana magtuloy. Ganda. Kaya meron din akong natutunan sa Gem Squad dito. Kasi hindi ko to tinamnan dahil nag-aalangan nga ako baka ako hindi natin ma-renew. Kaya itong farm 2 hindi ko muna tinamnan. Ngayon naglakas loob sila, sabi niya, "Yeah, pahiram mo muna sa amin. Tatamnan namin ng sitaw." O sige kako. Finance nyo, kayo nang gumastos kako, sarili nyo, gamot nyo, tapos sa inyo yung harvest. Naglakas loob sila. Ayan, pipitas na lang sila. Kung sakali mang hindi natin ma-renew to, meron pa silang 3 weeks. Sa 3 weeks na yon, marami na silang napitas dito dahil ang pitas nito 3 times a week, pagitan lang ng isang araw. Minsan umaabot ng 4 times a week pag tumama ng linggo. Ganda, diba? So yan ang isang natutunan ko sa Gem Squad. Kailangan meron ka ring lakas ng loob. Kaya sabi ko sana tinamnan ko na lang yung bakanting balag doon. Kahit 2 kilo lang. Ito nagastos lang nila 10,000. 10,000 daw nagastos nila dito. Pipitas na sila. Matipid lang yan sa gamot tsaka sa pataba. Tapos magkano lang yung puhunan, di ba? Ngayon ko naisip, sana tinamnan ko na lang yung doon. At sana kasabay nito pumipitas na rin. Well, lesson learned. Kaya kailangan meron ka ring lakas ng loob. At nga pala, meron akong isang tanong sa inyo guys. Sana meron din kayong matutunan, lalong lalo sa mga kabataan, sa mga parents na kagaya ko rin. Gaano po ba ang inuubos nyong oras sa Facebook, sa social media? Comment nyo po sa baba. Kasi sa napapansin ko sa mga kabataan ngayon, well actually kahit sa mga magulang nakikita ko, puro cellphone, puro social media. Hindi naman ano yun, kasama natin yan kasama na sa buhay natin yun Kaya lang, gaanong oras ang inuubos mo? Diba? Okay na yung 1 oras, 2 oras, yung oras ng pahinga mo. Hindi, minsan kasi yung mga kabataan napupuyat pa. Diba? Ako guys, lagi ko sinasabi sa vlog, laki ako sa hirap. Nakakaranas ako ng gutom nung elementary hanggang high school. Pumapasok ako ng gutom, wala akong pera, wala akong baon. Pero hindi ko na miss yung pagiging bata ko. Na-enjoy ko yung pagiging bata ko kasi talagang hinayaan ako ng parents ko na maglaro. Napapalo lang ako kasi pag naliligo ako sa ilog, yun, napapalo ako. Pero tapos yung uwi pala ng gabi, yun ang pinakabawal sa amin, maligo ka sa ilog, sa sapa, at saka yung uuwi ka ng gabi. So yun lang, pero all in all pinapayagan niya kami maglaro, talagang asin laro. So hindi ko na yung kabataan ko, kumbaga na-enjoy ko yung pagiging bata ko. Kahit na hirap kami sa buhay, masaya yung childhood ko. Ngayon sa mga kabataan, although nakikita kong mag-i-enjoy naman sila, pero iba yung noon. Ngayon magyaya kang mag-dinner sa mga kaibigan mo o pumasyal o kung saan man, makita mo lagi nakatungo sa cellphone, di ba? Parang wala nang connection. Nauubos yung oras sa kaka-cellphone, kaka-Facebook, Instagram, TikTok, di ba? Sa tingin nyo ba guys,
Worth it kaya yung ganun, umuubos ka ng ganung kahabang oras sa social media? Unless yun ang hanap buhay mo, yun ang pinagkakakitaan mo. Pero karamihan hindi, di ba? So sana sinishare ko lang sa inyo, sana meron tayong pare-parehong natutunan. Tama na yung ano, yung saglit na oras, pero wag yung okupahin yung buong araw mo, yung, di ba? Wala ka nang halos magawa, nakahiga ka, naka-cellphone ka, di ba? Maiksi lang ang buhay, enjoy natin. Baka marami tayong hindi ma-appreciate dahil sa okupado na yung oras natin sa social media. Ako, okay na sa akin yung 1 oras, dahil pag umuwi ako sa bahay, mag-e-edit ako, mag-upload, tapos magbabasa ng comments, alas 12, alas 11, alas 12 matutulog na ako, gising ng alas 5, alas 6 lusong na ulit. Hindi na ako makakapag-reply nun sa mga comments kasi busy na tayo sa trabaho. So hanggat kaya ko sa gabi, alas 11 hanggang alas 12, magbabasa ako ng comments. Yan lang po yung gusto kong i-share sa inyo. Sana mayroong natutunan, lalo na yung mga kabataan. Balikan ko lang yung 3 papaya doon. Nabuwal na pala yung 2 dito. Sobrang bigat. Yun po, meron pang hinog. Kaya nagtataka ako nung nakakapitas na kami doon sa dulo. Marami kami nakukuha pang kain. Itong dito sa dulo, nagtataka ako bakit sabi ko wala tayong nakukuhang hinog. Daanan kasi to eh. Ngayon wala nang masyadong dumadaan. Ayan, nahinog na. Minsan meron ako ng huli dito. Naglalakad lang sila, 4 sila. Nagpaalam pa sa akin, sabi niya, boss, makikiraan lang kami, titingnan lang namin yung mga mahogany. Akala ko naman mga buyer sila ng mahogany. Kaya nandun ako sa kubo, oras ng pahinga eh. Tapos nung maano kung nandito na sila sa dulo, sumilip ako, nakita ko sila ng papaya. Pwede namang manghingi, di ba? Gano lang yung, kahit bigyan kita ng 1 sako niyan eh, walang problema eh. Hihingi ka lang, hindi yung kukuha ka ng ano, tala yan eh. Ito hindi na pwede to bukas. Ngayon pwede pa to kasi sobrang lambot na. Pauwi ko na lang sa kanila kung sinong may gusto. So, paano guys? Bukas naman siguro ulit. Konting tiis na lang. 1 tulog, 2 tulog na lang, makaka-harvest na tayo sa ampalaya. At sana tuloy-tuloy. Ayan. Kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat. Sa Jet.